Mga bagay na kailangan mong gawin upang mabaliw at lalo kang hanapin ng isang lalaki. Yes, mga kamamay, pwede po yung mangyari kung inyo pong susundin o inyo pong i-apply itong mga bagay na sasabihin ko sa inyo ngayon sa inyong relasyon. Okay? So, at this moment of time, bago po natin yan talakayin, bago po natin i-share lahat ng tips na kailangan yung gawin, gusto ko munang i-shout out lahat ng ating mga solid subscribers and also commentators na palaging nanonood at nakikinig dito sa ating love advice. Alright? So, ito yung mga hindi matuto sa kanilang buhay pag-ibig. Mega shout out kay Leonaline Montanes. Ayan. So, Leonaline Montanes, mega shout out kay Milkshake, kay Gugma Villacarlos, ayan, so lagi siyang nanonood. Annalyn Velasco, kay Divine Acantilado, ayan, kay Lani Sabanal, kay Dang Mahal, ayan, kay Verhel, kay Rosana Cantoneros, mega shout out din po. Kay Rina Katahena, mega shout out. Kay Armen Tumanday, and lastly kay Dayan Ramales. Ayan, mega shoutout po sa inyong lahat mga kamamay, and thank you for always trusting our advice para sa inyong buhay pag-ibig. Okay? So much for that. Simulan na po natin ang ating magiging topic ngayong gabing ito. So, ano nga ba yung mga paraan, mga bagay na maaari nating i-apply at gawin sa ating mga buhay pag-ibig upang ang isang lalaki ay lubos na mabaliw at lagi ka pa niyang hanap-hanapin. Ito yung una mong dapat gawin. Laging magbigay ng oras sa pag-self-improve at pag-aayos. Yes, mga kamamay, ito yung basic fundamentals na dapat hindi nyo po nakakalimutan. Lagi nyo pong unahin ang inyong sarili. Ugaliin yung humarap sa salamin. Ugaliin yung tingnan kung alin ang dapat baguhin, ang dapat i-improve, ang dapat gawa ng paraan. For example, pagharap mo sa salamin, masyado ka ng mataba. Pagharap mo sa salamin, masyado ka ng, okay, alam mo yung itsura mo, parang hindi ka na blooming. Alam mo naman sa sarili mo yan eh. Alam ko na alam mo yung mga dapat baguhin, masyado ka lang tamad. Masyado ka lang nakafocus sa ibang bagay. Masyado ka lang nagiging busy na sa kung ano-ano mang ginagawa mo sa araw-araw. Mga kamamay, paano ka kababaliwan at hahanapin ng isang lalaki kung sarili mo na lamang pinapabayaan mo pa? Walang ibang gagawa niyan. Walang ibang gagawa niyan para sa iyo. Ala ka namang nanay mo. Nanay mo pa ang mag-jogging para sa iyo. Nanay mo pa ang magsuklay para sa iyo. Ang laki mo ng tanda mo na. Kaya please mga kamamay, kung kayo ay nasa loob ng isang relasyon, kung kayo ay may minamahal, kung kayo ay may partner, obligasyon ninyo na alagaan ang inyong sarili. Hindi na lang para sa inyong sarili, pero kasama na rin sila. Okay? Gusto nyo ba na maglakad kayo sa tabi ng kalasada, tapos ikaw ang taba-taba mo, tapos yung asawa mo, physically fit? Di ba? Parang ano na rin sa'yo yun, parang hamon na rin yung sa'yo. Teka lang, yung asawa ko, napakaganda ng katawan, tapos ako, taba-taba ko. So, alam mo naman kita mo naman para kayong number 10 pag naglalakad. Yung asawa mo, number 1, ikaw yung 0, bilog na bilog. So, kailangan mong bigyan ng effort yan. Kung gusto mo na merong mangyari sa buhay mo, galawan mo. Kung gusto mo na merong mangyaring pagbabago sa buhay mo, trabahuhin mo. Ganun lang yung kamamay. At kapag naging tamad ka sa buhay mo, sa buhay pag-ibig mo, naging kampante ka na lamang sa kung anong meron ka, sabihin mo sarili mo, kung mahal ako ng asawa ko, mananatili yun sa akin. Kung mahal ako ng asawa ko, hindi yun maghahanap ng wala sa akin. Mga kamamay, tandaan nyo, mga lalaki yan, mga visual creator ang mga yan, kahit sabihin ng mga yan na walang magbabago sa pagtingin niya sa'yo, kahit mataba ka, kahit payat ka, o kahit pabayaan mo na sarili mo, kahit nangitim ka na sa ilalim ng araw, mga lalaki pa rin yan. Hindi talaga may iwasan ng mga mapigilan ng kanilang sariling mapatingin sa ibang mga babaeng sexy, sa ibang mga babaeng sariwa pa ang balat, sa mga babaeng ingat na ingat ang kanilang sarili, ang kanilang pagtaba at pagkain. Kaya please, alam ko nasasaktan din kayo sa mga oras na habang nag-Facebook ang asawa, ang mga jowa ninyo, nagha-heart sila doon sa mga nakapost na mga nakabikini. Di ba? Hindi nyo man masabi ng direkta, pero nakakaramdam kayo ng konting kurot. Sino dyan yung mga nakakaramdam ng konting kurot kapag nakikita nila na ang kanilang mga partners naglalab kay Ivana? Naglalab sa mga kaibigan na niyan na talagang sexy, batang-bata. Okay?
Alam ko, masakit sa damdamin yan. Alam ko, parang niyapakan o inapakan ng inyong pagkababae sa pagkakataong yan. Kaya, mga kamamay, kung ayaw niyong maramdaman yung mga ganyang bagay, hindi naman natin masisisi ang isang lalaki, may mga mataang mga yan. Hindi natin masisisi ang ating mga partner sapagkat dumadaan lang yan sa kanilang mga walls. So, anong dapat natin gawin? Control natin yan. Galawan natin. Mag-jogging tayo sa umaga. Eh, problema kasi sa atin. Masyado tayong tamad. Kamamay, kausap ko na yung kaibigan ko eh. Magja-jogging kami bukas eh. Magja-jogging kami mamayang madaling araw. Kaso ang lamig eh. Hindi na kami natuloy. Bumili na lang kami ng pandesal, tapos nagluto ng itlog, pinalaman, kumain na lang kami, nag-food trip na lang kami, hindi na kami nakapag-jogging. Eh, ano mangyayari sa inyo mga kamamay? Kung ganyan palagi ang gagawin ninyo, pinaasa nyo na ng pinaasa ang diet. 2026 na ngayon mga kamamay, 2024 pa kayo nangangako na magja-jogging. Yan ang inyong New Year resolution, pero hanggang ngayon, paulit-ulit yung ginagawa. Alin? Ang pag-wish, pero hindi nyo naman ginagawa. Okay? So mga kamamay, wag lang kayo puro salita. Mas maganda pa nga yung wala kayong sinasabi pero ginagalawan ninyo. Mabuti pa nga yung ibang tao kahit hindi nangangako, kahit walang New Year resolution, pero kita mo, nag-i-improve, nagwo-workout. Alam nyo, wala yan sa taon. Wala yan sa kung anong binibitawan ninyong mga salita. Yan ay nasa tao. Nasa taong gumagawa kung ano talaga ang gusto mong mangyari sa buhay mo. Kaya please mga kamamay, kung gusto nyo nakabaliwan, kung gusto nyo na kayo ay hanap-hanapin ng isang lalaki, unahin ninyo yun sa inyong sarili. Mag-self-improve, bigyan ng oras yan, at syempre, mag-ayos magpaganda. So number 2, sadyain mo na wag munang magparamdam at wag isin ang kanyang mga message. Yes mga kamamay, sa paraang yan, sa bandang yan, ay talagang hahanapin kayo ng isang lalaki. Yung tipong hindi kayo muna magpaparamdam na sana yung isang lalaki na kayo ay nagpaparamdam kaagad sa umaga, nag-good morning kaagad sa umaga, nagmi-miss call kaagad sa umaga kapag walang reply ang isang lalaki. Pero ngayon, bigla kang hindi nagparamdam. Anong nangyari? Bakit nagbagong ihip ng panahon? Yan ang masasabi ng isang lalaki. So magtataka, magtatanong, mag-iisip, magwa-wonder ang isang lalaki sa iyo kung bakit hindi ka nagpaparamdam. Ni-message niya, hindi mo sinisin. Eh talagang hahanapin ka. Kababaliwan ka ng isang lalaki, lalo na kung nasanay yan noon sa iyo. Kaya mga kamamay, makakatulong kung hindi ka muna magre-reply, hindi ka muna magpaparamdam sa isang lalaki at sadyain mo yan. Talagang hahanapin at kababaliwan ka ng isang lalaki kapag ginawa mo yan. So number 3, laging igalang at bigyan ng respeto ang sarili mo. Yes, bilang isang babae, kailangan mo yan palaging ilaan sa sarili mo. Bigyan ng respeto kung sinasaktan ka na. Bigyan ng paggalang ang sarili mo kung talagang hindi ka na makatiis sa mga ginagawa niyang kamalian sa iyo. Nakikita mo palagi kung sino-sino yung babae ang kasama. Nakikita mo laging sumasaya, sabi sa iyo, wala siyang oras sa iyo, pero nakikita mo naman ang dami niyang oras sa iba. Kapag kaganyan mga kamamay, igalang mo ang sarili mo. Huwag ka masyadong mapilit. Huwag ka masyadong martir. Huwag ka masyadong marupok. Huwag ka masyadong matiisin kung alam mo naman na siya mismo hindi nagtitiis. Okay? So mga kamamay naman, kung alam ninyo na kayo ay pinaiikot lang ng isang lalaki, kung alam nyo na ang isang lalaki ay gumagawa na lang ng dahilan para kayo ay iwasan, para kayo ay hindi mabigyan ng oras, eh dapat alam nyo sa sarili nyo kung kailan kayo dapat lalayo. Irespeto, igalang ang sarili. Para sa ganun, hindi masyadong masaktan, hindi masyadong umasa at hindi masyadong magdurugo ang inyong puso. Yan ang isang bagay na paalala ko sa inyo. Upang kayo ang kabaliwan at hanapin ng isang lalaki, kailangan marunong kayo magbigay ng galang at respeto sa inyong sarili. Lumayo, mag-no contact rule kung kinakailangan. Hindi palaging pagiging martir ang solusyon, pagiging marupok ang inyong kailangang ipaunawa sa kanya. Huwag ganon. Bilang isang babae, karapatan ninyo na kayong habulin at igalang. Kaya ngayon pa lang, sinasabi ko sa inyo, igalang ang sarili, irespeto ang sarili sapagkat walang ibang magbibigay sa sarili mo ng mga bagay na yan. So next, layuan mo siya kapag kailangan ka lang niya. Yes, mga kamamay, dito ka hahanapin at kababaliwan ng isang lalaki sa mga panahon na hinahanap ka na niya. Bakit? Dahil sa sarili niyang pangangailangan. May mga lalaking ganyan eh. Sa mga oras na masaya siya sa ibang tao, sa ibang babae, hindi kanya makita, hindi kanya hanapin, hindi kanya tinatanong, pero kapag iniwanan siya
O kapag ka na-boring siya doon sa isang babaeng kinakausap niya, siya ngayon ang lalapit-lapit sa iyo. Tapos minsan, pag na-miss pa niya ang paglalabing-labing, haharutin ka. Okay, makikiusap sa iyo na magkita kayo. Pagka ganun mga kamamay, lumayo kayo. Bigyan nyo ng respeto at galang ang inyong sarili sapagkat may mga lalaki talagang hinahanap lang kayo kapag tawag ng laman. Masakit yan mga kamamay. Ayoko sana na tawagin kayong parausan pero maintindihan nyo sana kung bakit ko ito sinasabi. Kung gusto nyo na hanapin at kabaliwan kayo ng isang lalaki at makita niya ang halaga mo, huwag kayo palaging nandyan kapag kinakailangan kayo ng mga lalaki. Baka pansariling pangangailangan lang ang kailangan nila sa inyo. Kaya please, mag-ingat kayo sa mga aya ng isang lalaking ganyan. And last, dapat kailangan kang maging babaeng marunong sumunod at makinig sa isang lalaki. Yes, hinahanap po yan ng isang lalaki. Kinakabaliwan po yan ng isang lalaki. Yung babaeng marunong makinig, yung babaeng marunong sumunod, kinakabaliwan po yan. Kabaligtaran kung ikaw ay babaeng masakit sa ulo, hindi maintindihan kung ano ang gusto, hindi maintindihan kung ano ang ugali. Kapag ganun kayo mga kamamay, talagang lalayuan kayo. Pero kung kayo ay babaeng marunong sumunod, marunong makinig, talagang makakaintindihan kayo ng isang lalaki. Mas mamahalin kayo ng isang lalaki at kababaliwan at hahabulin kapag ganyan. Sapagkat madali kayong utusan, madali kayong makaintindi. At yun ang gusto ng mga kalalakihan. So, sa ngayon, yan lang muna mga kamamay, mga bagay na kailangan nyong gawin upang lubos kayong kabaliwan at hanapin ng isang lalaki sa isang relasyon. So, for more video and love advice na kagaya nito mga kamamay, huwag nyo sana kalimutan na mag-subscribe, mag-like, at mag-comment sa ating mga videos na ginagawa. Wala naman pong bayad dyan mga kamamay. Sa mga gustong pa-shoutout, mag-comment lang din po kayo sa baba. Akong bahala sa inyo. So, paano mga kamamay, mahal ko po kayo. Huwag kalilimutan. Merry Christmas and Happy New Year. Sana po ay maging maayos at masaya na po ang inyong bawat relasyon. So once again, this is Home of Love Advice. See you for our next vlog. Paalam.